Naramdaman mo na ba na inilalayo ka ng Diyos sa mga taong mahal mo? Ngunit hindi mo maintindihan kung bakit, at kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkakataon na ang mismong Diyos ang nagpapahintulot ng paghihiwalay sa pamilya upang matupad ang mas malaking layunin sa iyong buhay, na ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring isang banal na tawag para sa isang mas dakilang bagay? Maraming tao ang nabubuhay na nakakapit sa mga relasyon na humahadlang sa kanilang espiritual na paglago. Hindi nila napapansin na may mga koneksyon, gaano man kalalim, na maaaring pumipigil sa kilos ng Diyos. Ngunit ipinapakita sa atin ng Biblia na mula pa nung sinaunang panahon, tinawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang upang lumayo sa kanilang pamilya at sundan ang ibang landas. Nakakatakot ba ito? Oo. Ngunit ito rin ay nagpapalaya. Sa susunod na mga minuto, maiintindihan mo kung paano maaaring inilalayo ka ng Diyos sa ilang tao upang ihanda ka sa kanyang layunin. Susuriin natin ang mga kasulatan at tuklasin ang mga palatandaan na ang paghihiwalay na ito ay hindi isang parusa kundi isang banal na tawag. Bago tayo magsimula, magkomento dito. Nagpapakatiwala ako sa layunin ng Diyos. Ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya at tutulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao. Bukod pa rito, i-like ang video na ito. Makakatulong ito upang ipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa iba pang nangangailangan na makarinig nito. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe ka na sa channel ngayon. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil ang mensaheng ito ay maaring magpabago ng iyong buhay. Abraham ang tawag ng Diyos upang iwanan ang lahat. At sinabi ng Panginoon kay Abram, lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis 12:1, isipin mong marinig ang utos na ito mula sa Diyos, lumabas mula sa iyong lupain, iwanan ang iyong tahanan, talikuran ang seguridad ng iyong pamilya, umalis nang hindi alam kung saan ka pupunta, paano ka tutugon. Ito ang naging realidad ni Abraham. Siya ay isang tao na naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo, isang masaganang lungsod, napapalibutan ng kanyang pamilya at mga kaibigan at lumaki sa isang kultura na nagbibigay ng mataas na halaga sa ugnayang pampamilya. Ngunit isang araw, tinawag siya ng Diyos. At ang tawag ng Diyos ay hindi dumating na may detalyadong paliwanag o isang malinaw na mapa. Dumating ito na may isang simpleng ngunit makapangyarihang utos. Lumabas ka. At marahil ngayon, sinasabi rin ng Diyos ang parehong bagay sa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos, ihanda ang iyong sarili na iwanan ng lumang buhay. Pansinin na hindi basta pinayuhan ng Diyos si Abraham na umalis ng walang direksyon. Hindi sinabi ng Diyos, lumabas ka at maglakbay ng walang patutunguhan. Ang sinabi niya ay, lumabas ka patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay may nakahandang plano, isang pangako, isang hinaharap para kay Abraham. Ngunit para makita ni Abraham ang pangakong iyon, kailangan muna niyang iwanan ang nakasanayan niyang buhay. At narito ang isang malalim na katotohanan sa espiritual. Bago ipakita ng Diyos ang bago, kailangan muna niyang alisin ang luma. Ilang beses tayong nakakapit sa mga bagay, mga tao, lugar at sitwasyon dahil lamang sa takot nating mawala ang kung ano ang komportable para sa atin. Ilang beses tayong nananatili sa isang lugar na hindi na natin dapat kinaroroonan dahil natatakot tayong humakbang papunta sa hindi natin nakikita. Marami ang hindi natutupad ang tawag ng Diyos dahil sila ay masyadong nakakapit sa nakaraan. Ngunit kung si Abraham ay nanatili sa Ur, hindi siya kailanman magiging ama ng maraming bansa. At ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, meron bang Ur sa iyong buhay na kailangan mong iwanan? Ang panganib ng pananatili sa lugar kung saan hindi ka na dapat naroroon.
Hindi sinasabi ng Biblia na ang pamilya ni Abraham ay masama o mapanira sa kanya. Sa katunayan, siya ay lumaki sa kanilang piling. Ngunit alam natin na ang kultura ng Ur ay puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at malayo sa tunay na Diyos. At minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ay maaaring maging hadlang sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi dahil sa sila ay masama, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang direksyong gusto ng Diyos para sa atin. Dahil dito, minsan pinapayagan ng Diyos ang paghihiwalay. Hindi lahat ng paghihiwalay ay pagkawala. May mga hiwalayan na pagpapalaya. May mga relasyon na hindi talaga sinadya upang tumagal at may mga tao na hindi kasama sa destinasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay inaalis ng Diyos ang ilang tao sa iyong buhay, itanong mo sa iyong sarili, tinutulak ba ako ng Diyos papunta sa isang bagong direksyon? Naramdaman mo na ba na inilalayo ka ng Diyos sa mga taong mahal mo? Ngunit hindi mo maintindihan kung bakit at kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkakataon na ang mismong Diyos ang nagpapahintulot ng paghihiwalay sa pamilya upang matupad ang mas malaking layunin sa iyong buhay, na ang sakit na nararamdaman mo ay maaaring isang banal na tawag para sa isang mas dakilang bagay? Maraming tao ang nabubuhay na nakakapit sa mga relasyon na humahadlang sa kanilang espiritual na paglago. Hindi nila napapansin na may mga koneksyon, gaano man kalalim, na maaaring pumipigil sa kilos ng Diyos. Ngunit ipinapakita sa atin ng Biblia na mula pa nung sinaunang panahon, tinawag ng Diyos ang kanyang mga hinirang upang lumayo sa kanilang pamilya at sundan ang ibang landas. Nakakatakot ba ito? Oo. Ngunit ito rin ay nagpapalaya. Sa susunod na mga minuto, maiintindihan mo kung paano maaaring inilalayo ka ng Diyos sa ilang tao upang ihanda ka sa kanyang layunin. Susuriin natin ang mga kasulatan at tuklasin ang mga palatandaan na ang paghihiwalay na ito ay hindi isang parusa kundi isang banal na tawag. Bago tayo magsimula, magkomento dito, nagpapakatiwala ako sa layunin ng Diyos. Ito ay magpapalakas sa iyong pananampalataya at tutulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao. Bukod pa rito, i-like ang video na ito. Makakatulong ito upang ipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa iba pang nangangailangan na makarinig nito. At kung hindi ka pa bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe ka na sa channel ngayon. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil ang mensaheng ito ay maaring magpabago ng iyong buhay. Abraham, ang tawag ng Diyos upang iwanan ang lahat. At sinabi ng Panginoon kay Abram, lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis 12:1, isipin mong marinig ang utos na ito mula sa Diyos, lumabas mula sa iyong lupain, iwanan ang iyong tahanan, talikuran ang seguridad ng iyong pamilya, umalis nang hindi alam kung saan ka pupunta, paano ka tutugon. Ito ang naging realidad ni Abraham. Siya ay isang tao na naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo, isang masaganang lungsod, napapalibutan ng kanyang pamilya at mga kaibigan at lumaki sa isang kultura na nagbibigay ng mataas na halaga sa ugnayang pampamilya. Ngunit isang araw, tinawag siya ng Diyos. At ang tawag ng Diyos ay hindi dumating na may detalyadong paliwanag o isang malinaw na mapa. Dumating ito na may isang simpleng ngunit makapangyarihang utos. Lumabas ka. At marahil ngayon, sinasabi rin ng Diyos ang parehong bagay sa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos, ihanda ang iyong sarili na iwanan ng lumang buhay. Pansinin na hindi basta pinayuhan ng Diyos si Abraham na umalis ng walang direksyon. Hindi sinabi ng Diyos, lumabas ka at maglakbay ng walang patutunguhan. Ang sinabi niya ay, lumabas ka patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay may nakahandang plano.
isang pangako, isang hinaharap para kay Abraham. Ngunit para makita ni Abraham ang pangakong iyon, kailangan muna niyang iwanan ang nakasanayan niyang buhay. At narito ang isang malalim na katotohanan sa espiritual. Bago ipakita ng Diyos ang bago, kailangan muna niyang alisin ang luma. Ilang beses tayong nakakapit sa mga bagay, mga tao, lugar at sitwasyon dahil lamang sa takot nating mawala ang kung ano ang komportable para sa atin. Ilang beses tayong nananatili sa isang lugar na hindi na natin dapat kinaroroonan dahil natatakot tayong humakbang papunta sa hindi natin nakikita. Marami ang hindi natutupad ang tawag ng Diyos dahil sila ay masyadong nakakapit sa nakaraan. Ngunit kung si Abraham ay nanatili sa Ur, hindi siya kailanman magiging ama ng maraming bansa. At ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, meron bang Ur sa iyong buhay na kailangan mong iwanan? Ang panganib ng pananatili sa lugar kung saan hindi ka na dapat naroroon. Hindi sinasabi ng Biblia na ang pamilya ni Abraham ay masama o mapanira sa kanya. Sa katunayan, siya ay lumaki sa kanilang piling. Ngunit alam natin na ang kultura ng Ur ay puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at malayo sa tunay na Diyos. At minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ay maaaring maging hadlang sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi dahil sa sila ay masama, kundi dahil hindi nila naiintindihan ang direksyong gusto ng Diyos para sa atin. Dahil dito, minsan pinapayagan ng Diyos ang paghihiwalay. Hindi lahat ng paghihiwalay ay pagkawala. May mga hiwalayan na pagpapalaya. May mga relasyon na hindi talaga sinadya upang tumagal at may mga tao na hindi kasama sa destinasyon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay inaalis ng Diyos ang ilang tao sa iyong buhay, itanong mo sa iyong sarili, tinutulak ba ako ng Diyos papunta sa isang bagong direksyon? Hindi lahat ng paghihiwalay ay isang parusa. Minsan ito ay isang direksyon ng Diyos. Nang si Jose ay itinapon sa isang balon at pagkatapos ay ipinagbili bilang alipin, hindi niya alam na iyon ang unang hakbang patungo sa katuparan ng panaginip na ibinigay ng Diyos sa kanya. Tandaan, bago pa man siya maipagbili, ipinakita na ng Diyos sa kanya ang kanyang hinaharap. Sa kanyang panaginip, nakita niyang yumuyuko sa kanya ang kanyang pamilya. Alam niyang may espesyal na plano ang Diyos para sa kanya, ngunit hindi niya alam na bago siya makarating doon, kailangan niya munang pagdaanan ang matinding pagsubok ng paghihiwalay. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Madalas, ipinapakita sa atin ng Diyos ang pangako, ngunit hindi niya agad ipinapakita ang proseso. Kung si Jose ay nanatili sa kanyang tahanan, hindi siya magiging gobernador ng Ehipto. Alam iyon ng Diyos. Kaya hinayaan niyang alisin si Jose mula sa kanyang pamilya, hindi upang sirain siya, kundi upang ilagay siya sa tamang posisyon. Ngayon, tingnan mo ang iyong sariling buhay. Ang sakit ng pagkawala ng ilang tao sa buhay mo, baka hindi ito parusa. Baka ito ay direksyon ng Diyos patungo sa mas malaking layunin. Kapag pinayagan ng Diyos ang pagtataksil, ipinaghanda niya ang iyong pag-angat. Ang pagtataksil ng mga kapatid ni Jose ay hindi biro. Sila ay naiinggit habang pinapaboran siya ng kanilang ama na si Jacob. Lalong lumalaki ang galit nila sa kanya. Ngunit hindi talaga ang makulay na balabal ang dahilan ng kanilang inggit. Ang tunay na dahilan, ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Jose, at ito ay hindi nalalayo sa kung ano ang nangyayari sa atin ngayon. Kapag ang Diyos ay may inilaan na espesyal na misyon sa buhay mo, may mga taong hindi ito maiintindihan. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa iyong tawag ay nagmumula sa mismong pamilya mo. Ngunit makinig kang mabuti, hindi lahat ng pagtakwil ay masama. Minsan, hinahayaan ng Diyos na iwanan ka ng iba para madala ka niya kung saan kanya gustong ilagay. O kung tinanggap ng mga kapatid ni Jose ang kanyang panaginip, nanatili sana siya sa kanilang bahay habang buhay. Pero ang kanilang pagtatakwil ang nagtulak sa kanya patungo sa kanyang tunay na misyon. Kaya ngayon,
Kung may mga taong lumayo sa iyo, huwag mong makita ito bilang isang sumpa. Baka nililinis lang ng Diyos ang daan patungo sa iyong hinaharap. Ang Ehipto ay hindi ang huling destinasyon, ito ay isang pagsasanay. Nang dumating si Jose sa Ehipto, hindi siya agad naging gobernador. Siya ay naging isang alipin sa bahay ni Potifar. Ang paghihiwalay niya sa kanyang pamilya ay hindi agad nagdala ng promosyon. Sa halip, siya ay dumaan sa maraming pagsubok. At narito ang isang mahalagang prinsipyo, kapag hinihiwalay ka ng Diyos, siya rin ay naghahanda sa iyo. Ang Diyos ay hindi nag-alis kay Jose mula sa kanyang tahanan para lang siya magdusa. Hinuhubog ng Diyos ang kanyang puso para sa posisyong itinakda sa kanya. Minsan gusto nating agad makita ang katuparan ng pangako ng Diyos, ngunit may proseso sa pagitan ng paghihiwalay at tagumpay. Kung pakiramdam mo ngayon ay nasa Ehipto ka ng iyong buhay, isang lugar ng kawalan, ng kasiguraduhan at pagsubok, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Ehipto ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay ang iyong pagsasanay. Ang bilangguan ay hindi ang katapusan. Ito ay ang hakbang patungo sa palasyo. Akala natin dumaan na si Jose sa pinakamalupit na pagsubok. Ngunit pagkatapos niyang maging alipin, siya pa ay napagbintangan at ipinasok sa bilangguan. Hindi niya kasalanan pero siya ay pinagdusahan. Ngunit dito natin matututunan ang mga bagay na mukhang kabiguan ay maaaring maging huling hakbang bago ang tagumpay. Si Jose ay maaaring sumuko, ngunit pinili niyang magpatuloy, maniwala at magtiwala sa Diyos. At sa tamang panahon, ginamit ng Diyos ang bilangguan bilang daan upang dalhin siya sa palasyo. Ang pagkakasira ay maaaring maging simula ng pagkakabuo. Sa huli, ang Diyos ay hindi lang nagdala kay Jose sa isang mataas na posisyon, pinagkasundo rin niya siya sa kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay na nagbago. Si Jose ay hindi na ang dating batang puno ng kayabangan. Siya ay naging isang pinunong-puno ng karunungan, at noong dumating ang araw na ang kanyang mga kapatid ay humingi ng tulong sa kanya, hindi niya sila itinakwil. Sa halip, sinabi niya, "Masama ang inyong hangarin laban sa akin, ngunit ito'y pinahintulutan ng Diyos para sa kabutihan upang mailigtas ang maraming tao." Genesis 50:20, naunawaan niya na ang lahat ng nangyari ay may layunin. Ang Diyos ay maaaring gumamit ng paghihiwalay upang dalhin ka sa iyong layunin. Kung nararamdaman mo na inilalayo ka ng Diyos sa ilang tao, magtiwala ka. Ang paghihiwalay ay hindi dulo ng kwento. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Si Jose ay hindi lang biktima ng kawalan ng hustisya, siya ay naging daluyan ng pagpapala. At gayon din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung naniniwala ka rito, i-type sa mga komento, "Pinagkakatiwalaan ko ang plano ng Diyos, kahit hindi ko ito lubos na nauunawaan." Huwag kang sumuko dahil ang iyong Ehipto ngayon ay maaaring ang daan patungo sa iyong palasyo bukas. Moises, ang paghihiwalay na nagligtas sa isang bansa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nang lumaki si Moises, tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Mas pinili niyang magtiis ng kahirapan kasama ng bayan ng Diyos kaysa tamasahin ang panandaliang kasiyahan ng kasalanan. Hebrew 11:24-25 gayon. Isipin mo ito. Lumaki kang napapalibutan ng yaman, kapangyarihan at pribilehiyo. Mula pagkabata, tinatrato kang bahagi ng maharlikang pamilya, may access sa lahat ng bagay na gusto mo, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anuman. Ikaw ay isang prinsipe, ngunit sa kaloob-looban mo, may bumubulong sa iyo na hindi ito ang lugar mo. May isang pakiramdam sa puso mo na may mas malaking layunin ang Diyos para sa iyo. Ngunit upang matupad ang layuning iyon, kailangan mong isuko ang lahat. Kailangan mong talikuran ang kayamanan, katayuan, seguridad at maging ang pamilyang kumupkop sa iyo. Ito ang naging paglalakbay ni Moises at marahil ito rin ang iyong kwento.
Kapag inalis ka ng Diyos sa isang lugar, may mas malaki siyang inihanda para sa iyo. Si Moises ay isang Hebreo ngunit lumaki bilang isang Ehipsyo. Mula pa noong siya ay sanggol, hiniwalay na siya sa kanyang tunay na pamilya at inampon ng anak ni Paraon. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa palasyo, natuto ng kultura at kaugalian ng isang bayan na hindi naman talaga kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang marangyang buhay, hindi siya mapakali. Alam niyang hindi siya tunay na Ehipsyo. Nakikita niyang inaapi ang kanyang mga kababayang Hebreo, ginagawang alipin, pinahihirapan, minamaliit. At bagamat mayroon siyang kapangyarihan, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mata sa katotohanang hindi siya nabibilang doon. Marahil nararamdaman mo rin ito. Marahil ikaw ay nasa isang lugar na perpekto sa paningin ng iba, ngunit sa loob mo may bumubulong na hindi ito ang para sa akin. At alam mo kung bakit, dahil hindi ka nilikha ng Diyos upang maging komportable sa isang lugar na hindi mo naman totoong tahanan. Ang paghihiwalay ni Moises mula sa palasyo patungo sa disyerto, dumating ang isang araw na binago ng isang pangyayari ang buhay ni Moises. Nakita niya ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo. Hindi niya napigilan ang sarili, pinatay niya ang Ehipsyo. At sa isang iglap mula sa pagiging prinsipe, siya ay naging isang takas. Ang dating respetado at makapangyarihan, ngayon ay isang kriminal na hinahabol. Kaya kinailangan niyang tumakas sa disyerto. At dito natin matutunan ang isang mahalagang aral. Minsan, hinahayaan ng Diyos na mangyari ang isang pangyayari upang alisin tayo sa isang lugar kung saan hindi tayo nararapat. Kung nanatili si Moises sa palasyo, hindi niya kailanman magagampanan ang kanyang misyon bilang tagapagligtas ng Israel. Ngunit ginamit ng Diyos ang trahedya upang dalhin siya sa isang lugar ng paghahanda. At marahil, iyon din ang nangyayari sa iyo ngayon. Baka may isang pangyayari, trahedya o pagsubok na nagpilit sa iyong umalis sa isang lugar na sa tingin mo ay ligtas at maaaring hindi ito parusa, kundi isang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Kung tinanggal ka ng Diyos sa isang lugar, ito ay dahil may mas mataas siyang layunin para sa iyo. Ang disyerto ay hindi katapusan, ito ay pagsasanay para sa tawag ng Diyos. Pagkatapos iwanan ang Ehipto, si Moises ay nagpalipas ng 40 taon sa disyerto. Para sa marami, ito ay mukhang isang kabiguan, ngunit para sa Diyos, ito ay isang panahon ng pagsasanay. Sa disyerto natutunan ni Moises kung paano mabuhay ng walang luho, kung paano magtiwala sa Diyos, kung paano makinig sa kanyang tinig, at narito ang isang napakahalagang katotohanan. Bago ka itaas ng Diyos, tuturuan ka muna niyang umasa lamang sa Kanya. Ang palasyo ay hindi ang tamang paaralan para sa isang leader ng Israel. Ngunit ang disyerto, oo, marahil ikaw ay nasa isang panahon ng pagkawala, pangungulila o kawalang katiyakan. Marahil nawala ang ilang relasyon sa buhay mo at hindi mo maintindihan kung bakit. Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng paghihiwalay ng walang layunin. Baka inaayos niya ang puso mo, hinuhubog ang iyong karakter at itinuturo sa iyo ang mga bagay na kakailanganin mo para sa mas malaking plano niya sa buhay mo. Kapag tinawag ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng kakayahan. Pagkatapos ng 40 taon, nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang nagniningas na halaman. At doon, tinawag siya ng Diyos upang bumalik sa Ehipto at palayain ang Israel. Ngunit nag-alinlangan si Moises. Sinabi niyang, "Sino ako upang gawin ito?" Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat, hindi siya magaling magsalita at hindi siya handa. Ngunit hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao, naghahanap siya ng taong handang sumunod at iyon lang ang kailangan niya kay Moises. Kaya kung nararamdaman mong hindi ka sapat, hindi ka handa o hindi mo alam ang gagawin, maniwala ka,
may plano na ang Diyos para sa iyo at lahat ng kakailanganin mo ay ipagkakaloob niya. Kapag pinaputol ng Diyos ang ilang ugnayan, ito ay para sa iyong kalayaan. Ito ay isang sistema ng pagsupil na pumigil sa bayan ng Diyos na lumaya at kinailangan ni Moises na lumabas sa Ehipto upang maunawaan niya kung ano ang tunay na kalayaan. Ilang beses tayong nananatili sa mga relasyon, trabaho o kapaligiran na nagpapahirap sa atin. Ilang beses tayong ayaw bumitaw kahit alam nating hinihila tayo pabalik. Ngunit si Moises ay inalis ng Diyos mula sa Ehipto upang matutunan niyang hindi na siya alipin. At maaaring ginagawa rin ito ng Diyos sa iyo. Kung may mga taong inaalis ang Diyos sa buhay mo, magtiwala ka. Inihahanda ka niya para sa isang buhay ng kalayaan sa Kanya. Ang paghihiwalay ngayon ay maaaring ang kalayaan bukas. Si Moises ay kinailangang humiwalay sa Ehipto upang palayain ang kanyang tunay na pamilya, ang Israel. At maaaring tinatawag ka rin ng Diyos upang gawin ang pareho. Kung pakiramdam mo ay may inaalis ang Diyos sa buhay mo, huwag kang matakot dahil hindi ito parusa kundi isang posisyon para sa mas dakilang layunin. Ang sakit ngayon ay maaaring susi sa iyong tagumpay bukas. Ihayag ang iyong pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay nakausap ang iyong puso, itype sa komento, pinagkakatiwalaan ko ang proseso ng Diyos. Huwag kang sumuko dahil ang paghihiwalay ngayon ay maaaring paghahanda para sa iyong pinakamalaking himala bukas. Jesus, ang sinumang mas nagmamahal sa ama o ina kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mateo 10:37 ay sa ito sa pinakamahirap tanggapin na mga salita ni Jesus. Paano niya nasabing hindi natin dapat mahalin ang ating pamilya nang higit sa Kanya? Hindi ba't ang Diyos mismo ang nagtakda ng pamilya? Bakit niya hihilingin ang isang bagay na tila napakaradikal, ngunit hindi sinasabi ni Jesus na dapat nating talikuran o iwanan ng ating pamilya? Itinuturo niya sa atin ang isang malalim na prinsipyo sa espiritual. Ang ating katapatan sa Diyos ay dapat mas mataas kaysa sa anumang relasyon dito sa mundo. At ang katotohanan ito ay masakit minsan dahil madalas ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagtalikod sa ilang ugnayan na humihila sa atin palayo sa Kanya. Maaari itong mga hulugan ng pagkawala ng suporta ng mga taong mahal natin. Maaari itong mga hulugan ng pagtakwil ng iba sa atin. Ngunit malinaw ang sinabi ni Jesus. Kapag dumating ang sandali na kailangan nating pumili sa pagitan niya at ng kahit ano pa, kahit ang sariling pamilya natin, ang dapat nating piliin ay siya. At ang pagpili kay Jesus ay may kapalit. Kapag ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpuputol ng ugnayan. Mula pa sa simula, hindi itinago ni Jesus ang katotohanan na ang pagsunod sa Kanya ay hindi magiging madali. Hindi niya ipinangako ang isang daan na puno ng palakpak at pagtanggap. Sa halip, sinabi niya, huwag ninyong isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Mateo 10:34, hindi ibig sabihin nito na nais ni Jesus ang gulo o pagkakahati-hati. Ang ibig sabihin niya ay ang kanyang katotohanan ay magdudulot ng paghihiwalay dahil hindi lahat ay tatanggap ng ebanghelyo. At ito ang realidad kapag nagdesisyon kang sundan si Kristo ng buong puso. May mga taong hindi ito maintindihan. May mga taong magsisimulang batikusin ka, pagtawanan ka o sabihing ikaw ay nagiging panatiko. At minsan, ang pinakamasakit ay nanggagaling ito mismo sa loob ng iyong pamilya. Hindi lahat ng malapit sa iyo ay makakaunawa ng tawag ng Diyos sa iyo. Alam mo ba na maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniwala sa Kanya sa simula?
sapagkat kahit ang kanyang sariling mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Juan 7:5, isipin mo ang sakit na naramdaman ni Jesus. Ginagawa niya ang misyon ng Ama, ngunit mismong mga taong lumaki sa kanya ang hindi sumusuporta sa kanya. At marahil naranasan mo rin ito. Baka tinawag ka ng Diyos sa isang bagong direksyon, ngunit hindi ito maunawaan ng iyong pamilya. Baka nagdesisyon kang magbago, pero ang mga taong dapat na sumusuporta sa iyo ang siya pang humihila pababa. Kung nangyari ito sa iyo, huwag kang malungkot, dumaan din si Jesus diyan. At tinuruan niya tayo na minsan, kailangan nating magpatuloy kahit hindi natin makuha ang suporta ng mga taong mahal natin. Paano binago ni Jesus ang kahulugan ng pamilya? Isang araw, habang nagtuturo si Jesus sa maraming tao, may lumapit sa kanya at nagsabi, "Naroon sa labas ang iyong ina at mga kapatid, nais nilang makausap ka." Mateo 12:47, ngunit nagulat ang lahat sa sagot ni Jesus. Sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Mateo 2:48, at itinuturo niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina." Eudron Mateo 2:49-50, hindi niya tinanggihan ang kanyang pamilya, ngunit itinuro niya na ang tunay na pamilya ay hindi lang batay sa dugo. Ito ay batay sa layunin. Ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ang tunay nating mga kapatid sa pananampalataya. At minsan, hindi ang ating biological family ang magiging kasama natin sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Minsan, maglalagay ang Diyos ng mga bagong tao sa ating buhay upang maging ating espiritual na pamilya, at ayos lang iyon. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari kapag ang puso natin ay nakahanay sa kalooban ng Diyos. Ang krus ang nagpapakita ng totoong tapat kay Jesus. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus noong siya ay nagpapagaling at nagpapakain ng libu-libo. Ngunit nang dumating ang panahon ng krus, halos lahat ay tumalikod sa kanya. Dito natin natutunan, hindi lahat ng nagsimulang sumama sa iyo ay magtatapos kasama mo. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay may halagang kailangang bayaran, at hindi lahat ay handang magbayad ng presyong iyon. Kung may mga taong lumalayo sa iyo dahil sa iyong pananampalataya, huwag kang panghinaan ng loob. Ito ay bahagi ng pagsunod kay Kristo. Ngunit huwag mo ring kalimutan ang pangako niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino mang nag-iwan ng bahay, o mga kapatid, o mga magulang, o mga anak, o mga bukirin, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na hindi makatatanggap ng higit pa sa buhay na ito. 2 Marcos 10:29-30, anumang nawala sa iyo, dahil sa iyong pananampalataya, papalitan ito ng Diyos ng masigit pa. Ang pagpili kay Jesus ay pagpili ng walang hanggang layunin. Sa huli, ito ang tanong na dapat nating sagutin. Sino ang nauuna sa buhay natin? Kung hindi si Jesus ang sagot, may kailangang ayusin sa ating puso. Sinabi na niya na ang pagsunod sa Kanya ay may kasamang sakripisyo. Ngunit tiniyak din niya sa atin na ito ay sulit. Maaaring kailanganin mong bitawan ang ilang relasyon. Maaaring may mga taong aalis sa buhay mo, ngunit hindi ka iiwan ng Diyos. Palagi siyang maglalagay ng mga tamang tao na kasama mong lalakad sa pananampalataya. Ang paghihiwalay ngayon ay paghahanda para sa isang dakilang hinaharap. Kung pakiramdam mo ay may nawawala sa iyong buhay dahil pinili mong sundan si Kristo, huwag kang panghinaan ng loob. Ito ay bahagi ng proseso at tandaan ang kanyang pangako, at narito ako'y kasama ninyo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28:20, hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ay naniniwala rito, i-type sa komento, pinipili kong sundan si Jesus higit sa lahat. Dahil ang pagsunod kay Kristo ay may halaga, pero ang gantimpala ay higit pa sa kahit anong bagay na ating iniwan.
Ang mga alagad iniwan ng lahat upang sundan si Jesus, at sila'y pagdakay iniwan ng mga lambat at nagsisunod sa kanya. Mateo 4:20 ngayon, isipin mo ang ganitong sitwasyon. Nasa kalagitnaan ka ng iyong pang-araw-araw na gawain, ginagawa ang iyong nakasanayang trabaho, namumuhay ayon sa iyong plano. Biglang may lalapit sa iyo at sasabihin, iwanan mo ang lahat at sumunod ka sa akin. Ano ang gagawin mo? Kaya mo bang iwan ang iyong bahay, ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, ang lahat ng iyong nakasanayan upang sundan ng isang tao nang hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Ganito mismo ang nangyari sa mga alagad ni Jesus. Walang paliwanag, walang detalyadong plano, walang katiyakan. Mayroon lamang isang simpleng, ngunit makapangyarihang imbitasyon. Halika, sumunod ka sa akin. At sumunod sila. Ngayon, isipin mo ito. Kung tawagin ka ni Jesus ngayon, handa ka bang iwan ang lahat upang sundan siya? Kapag tinawag ka ng Diyos, hinihingi niya ang buong pagsuko. Ang mga alagad ay mga ordinaryong tao, may mga mangingisda, may mga maniningil ng buwis, may mga may pamilya at responsibilidad. Ngunit nang tawagin sila ni Jesus, gumawa sila ng isang radikal na desisyon. Iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Si Pedro at Andres ay naghahagis ng lambat sa dagat nang tawagin sila ni Jesus. Pwede silang mag-atubili, pwede silang humingi ng oras upang magpaalam, pwede silang ayusin muna ang kanilang negosyo, pero hindi, agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang sinumang nais sundin ang Diyos ng buo ay kailangang handang bitawan ng lahat. Hindi ito nangangahulugan na lahat ay kailangang iwan ang kanilang bahay o trabaho. Ngunit kapag tinawag ka ng Diyos, siya ang dapat maging pangunahing prioridad sa iyong buhay. At kadalasan, kailangan nating putulin ang ilang bagay na humahadlang sa ating paglalakad kasama niya. Ang halaga ng pagsunod kapag ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagkawala ng ilang tao sa ating buhay. Marami sa mga alagad ay may mga pamilya. Mayroon silang mga magulang, kapatid, kaibigan at walang dudang nakatanggap sila ng matinding pagtutol nang piliin nilang sundin si Jesus. Iiwan mo ang lahat para sundan ang taong iyan. Hindi mo maaaring talikuran ang buhay mo. Wala. Itong saysay, iyan ay isang irresponsableng desisyon. Pamilyar ba ang mga salitang ito sa iyo? Baka nang magdesisyon kang lumapit sa Diyos, may mga taong kumuwestiyon sa iyo. Baka may mga kaibigang nawala, baka pati sariling pamilya mo ay itinuring kang iba. Kung nangyari ito sa iyo, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Mula pa noong unang panahon, ang sinumang pumili kay Kristo ay kailangang harapin ang pagsubok ng pagtanggi ng iba. Ngunit tandaan mo ito, walang anumang pagkawala sa mundong ito ang maihahambing sa gantimpalang kasama ni Jesus. Hindi lahat ng nagsimula kasama mo ay mananatili sa iyo. Hindi lang trabaho ang iniwan ng mga alagad, kundi pati ilang mga koneksyon. Hindi lahat ng malapit sa kanila ay nakaintindi sa kanilang desisyon. May ilan na lumayo sa kanila. May ilan na pinagtawanan sila. May ilan na itinakwil sila at ganito pa rin ang nangyayari hanggang ngayon. Kapag tunay mong pinili si Jesus, may mga tao na iiwan ka. At masakit ito. Ngunit tandaan mo ito, kapag inalis ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay, ito ay may layunin. Baka hindi pa sila handang maglakad sa parehong antas ng pananampalataya na tinatahak mo, at ayos lang iyon. Ang mahalaga ay huwag mong hayaan na ang pananabik sa nakaraan ay pigilan kang lumakad patungo sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi mo alam ang susunod na hakbang. Ang mga alagad hindi alam kung saan sila dadalhin ni Jesus. Wala silang plano, wala silang kasiguraduhan, ngunit sumunod pa rin sila, at ito ang tunay na pananampalataya. Sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Kadalasan,
Gusto nating ipakita muna ng Diyos ang buong plano bago tayo sumunod. Gusto natin ng katiyakan, gusto natin ng seguridad. Pero hindi gumagana ang pananampalataya ng ganoon. Pananampalataya ay ang pagtapak sa unang hakbang kahit hindi mo nakikita ang buong daan. At tandaan mo ito, kapag tinawag ka ng Diyos, inihanda na niya ang daan, kailangan mo lang magtiwala. Ang kapalit ng pagsunod, isang bagong espiritual na pamilya. Ang mga alagad ay nawala ng marami, ngunit nakatanggap din sila ng higit pa. Nawala ang ilang relasyon, pero nagkaroon sila ng mga kapatid sa pananampalataya. Iniwan nila ang kanilang pamilya, pero lumakad sila kasama mismo ng anak ng Diyos. At ito ang isa sa pinakamakapangyarihang pangako ni Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino mang nag-iwan ng bahay, o mga kapatid, o mga magulang, o mga anak, o mga bukirin, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo na hindi makatatanggap ng higit pa sa buhay na ito. O sa Marcos 10:20-30, hindi ka kailanman hihilingin ng Diyos na iwanan ng isang bagay nang wala siyang inihandang mas mabuti para sa iyo. Kung may mga taong lumalayo sa iyo, huwag kang matakot. Baka may bagong mga taong inilalagay ang Diyos sa buhay mo, mga taong magiging bahagi ng layunin niya para sa iyo. Hindi ka kailanman mag-iisa. Ang pagsunod kay Jesus ay sulit kahit ano pa ang kapalit. Ang mga alagad ay iniwan ng lahat, ngunit hindi sila nagsisi. Oo, ang pagsunod kay Jesus ay maaaring may halagang babayaran, ngunit ang matatanggap mo mula sa Kanya ay higit sa anumang bagay na mawawala sa iyo. Kung tinatawag ka ng Diyos sa mas malalim na relasyon sa Kanya, huwag kang matakot. Kung may mga taong lumalayo sa iyo dahil sa iyong pananampalataya, huwag kang mag-alala. Dahil ang sino mang sumunod kay Jesus ay hindi kailanman pinababayaan. Panindigan ang iyong pananampalataya. Kung pinili mong sundan si Jesus, anuman ang kapalit, i-type sa mga komento, pinipili kong sundan si Jesus, anuman ang halaga nito. At tandaan, ang pagsunod kay Kristo ay may halaga, pero ang gantimpala ay panghabang buhay. Eliseo, kapag tinawag ka ng Diyos, wala nang balikan, kaya't siya'y umalis at sumunod kay Elias at siya'y naglingkod sa kanya. 1 Hari 19:21. Gayon, isipin mo ito, nasa pinakamagandang yugto ka ng iyong buhay. May matatag kang trabaho, may maayos kang pamilya, may tiyak kang hinaharap, lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit bigla, may isang taong isinugo ng Diyos upang tawagin ka at ang tawag na ito ay walang kasamang paliwanag, walang detalyadong plano, walang pangakong seguridad. Isang simpleng utos lamang, iwanan mo ang lahat at sundan mo ang bagong landas. Ano ang gagawin mo? Ang tawag kay Eliseo, kapag ang Diyos ay nangangailangan ng matinding pagsunod. Si Eliseo ay nasa bukirin, nag-aararo gamit ang 12 pares ng baka nang dumaan si Elias at inilagay ang kanyang balabal sa balikat ni Eliseo. Ito ay isang malinaw na tanda. Ikaw ay tinatawag ng Diyos para sa isang mas dakilang layunin. At sa sandaling iyon, si Eliseo ay kailangang pumili. Manatili sa kanyang komportabling buhay o sumunod sa tawag ng Diyos ng walang pag-aalinlangan, at baka ikaw rin ay nasa parehong sitwasyon ngayon. Kapag tumawag ang Diyos, siya ay naghahanap ng buong pagsuko. Pwede sanang magdalawang isip si Eliseo, pwede siyang humingi ng oras upang mag-isip, pwede siyang gumawa ng plano bago sumunod. Ngunit hindi, ang ginawa niya, pinatay niya ang kanyang mga baka, sinunog niya ang kanyang araro, ginamit niya ito upang maghanda ng isang huling hapunan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ano ang ibig sabihin nito? Wala na siyang babalikan. Sinunog niya ang lahat ng maaaring magtukso sa kanya upang bumalik sa dating buhay. Wala siyang plano B, tanging pananampalataya at pagsunod. At ito ang isang mahalagang aral. Kapag tumawag ang Diyos, inaasahan niya ang ating buong pagsuko. Ngunit maraming tao ang sumusubok sundan ng Diyos habang may iniwang pintuan bukas sa kanilang lumang buhay. Hindi nila tuluyang pinapalaya
ang sarili mula sa nakaraan. Hindi nila inaalis ang mga koneksyon na maaaring humila sa kanila pabalik. Ngunit itinuro sa atin ni Eliseo na kapag tinawag ka ng Diyos, kailangan mong sunugin ang mga araro at magpatuloy. Mayroon ka bang hindi pa binibitawan? Baka tinatawag ka na ng Diyos sa isang bagong yugto ng buhay, pero may kinakapitan ka pa rin. Baka may hinihingi ang Diyos na bitawan mo, pero natatakot kang iwanan ito. Kung oo, baka ito na ang oras upang putulin ang anumang pumipigil sa iyong paglakad sa layunin ng Diyos. Kapag inihiwalay ka ng Diyos, may inihanda siyang mas mataas na antas. Hindi alam ni Eliseo kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam na balang araw, tatanggapin niya ang dobling bahagi ng anointing ni Elias. Hindi niya alam na siya ay magiging isa sa pinakadakilang propeta sa kasaysayan. Hindi niya alam ang lahat ng pagsubok at himalang kanyang mararanasan. Ngunit nagtiwala siya, at narito ang isang mahalagang aral. Kapag inihiwalay ka ng Diyos mula sa isang bagay, ito ay dahil may mas dakila siyang inihanda para sa iyo. Ngunit maraming tao ang natatakot iwan ang kung anong komportable dahil gusto nilang makita muna ang plano ng Diyos bago sila sumunod. Ngunit ang pananampalataya ay hindi ganoon. Ang tunay na pananampalataya ay ang pagsunog ng araro kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Diyos. Kung nagatubili si Eliseo, hindi sana niya naranasan ang himala at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit siya ay sumunod, kaya siya ay pinagpala. Ngayon, isipin mo ito. May bagay ba na ipinagagawa sa iyo ng Diyos pero pinipigilan mo pa rin? May relasyon o attachment ka bang hindi mo pa kayang bitiwan? Ngayon na ang araw upang manindigan sa panawagan ng Diyos. Hindi lahat ay makakaunawa ng iyong pasya at ayos lang iyon. Nang sundan ni Eliseo si Elias, kinailangan niyang magpaalam sa kanyang pamilya. Ngunit pansinin mo ito, hindi siya humingi ng pahintulot. Hindi niya hinintay ang kanilang pagsang-ayon. Ipinabatid niya lamang sa kanila ang kanyang desisyon. Dahil kapag tinawag ka ng Diyos, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi lahat ay makakaunawa, hindi lahat ay susuporta, at ayos lang iyon. Dahil ang tawag ng Diyos sa iyo ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Kaya kung may mga taong kumukwestiyon sa iyong desisyon na sundan ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Mahalaga ang pagsunod kaysa sa pag-apruba ng tao. Ang paghihintay ay pagsasanay, ngunit laging may gantimpala. Iniwan ni Eliseo ang lahat upang sundan si Elias, ngunit hindi siya agad naging propeta. Matagal muna siyang nagsilbi, matagal muna siyang natuto, matagal muna siyang naghanda. At ito ay isang napakahalagang aral. Hindi lahat ng tawag ng Diyos ay natutupad agad. Bago ka ipagkatiwala ng Diyos sa isang malaking bagay, tuturuan kanya munang maging tapat sa maliit. Kung sumuko si Eliseo sa kalagitnaan ng proseso, hindi niya sana natanggap ang dobling anointing ni Elias. Maraming tao ang hindi natatanggap ang kanilang pangako dahil hindi sila marunong maghintay. Ngunit ang paghihintay ay hindi nasasayang. Ito ay bahagi ng pagsasanay. Kung nasa panahon ka ngayon ng paghihintay, huwag kang sumuko. Dahil sa tamang panahon, itataas ka ng Diyos. Kapag may inalis ang Diyos, may itinatakda siyang bago. Nang dumating ang araw na kinuha si Elias ng Diyos, handa na si Eliseo upang tumanggap ng bagong anointing. At ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kapag may tinatanggal siya sa ating buhay, kadalasan ito ay dahil may bagong yugto na tayong dapat pasukin. Ngunit tanging ang mga tapat at handang sumunod hanggang dulo ang makakatanggap ng pangako. Sunugin ang araro at tumanggap ng bagong simula. Itinuro sa atin ni Eliseo na ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng tapang, determinasyon at buong puso. Kung may mga bagay pang pumipigil sa iyo, ito na ang oras upang putulin ang mga ito. Dahil ang sino mang sumusunod sa Diyos ng buong puso ay hindi kailanman nabibigo. Ihayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kung handa ka ng sunugin ang iyong araro,
at sundan ng Diyos, itype sa mga komento, handa na akong sumunod sa tawag ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay laging may gantimpala. Pablo, kapag inihiwalay ka ng Diyos para sa mas dakilang tawag, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, humayo ka, sapagkat siya'y isang sisidlang hinirang para sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga gentil, ng mga hari, at ng mga anak ng Israel. Yudawa 9:15, isipin mo ang isang tao na itinayo ang kanyang buong pagkatao sa isang tiyak na landas. May prestihyo siya, may impluensya siya, may takot sa kanya ang iba, at may respeto sa kanya ang karamihan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nawala ang kanyang posisyon. Ang kanyang dating mga kaibigan ay naging mga kaaway. Ang direksyon ng kanyang buhay ay lubusang nagbago. Ito ang nangyari kay Pablo. At marahil, ito rin ang nangyayari sa iyo. Minsan, kailangang alisin tayo ng Diyos mula sa buhay na matagal nating nakasanayan upang dalhin tayo sa layuning tunay niyang inilaan para sa atin. At kapag nangyari ito, hindi lahat ng tao ay makakaintindi. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapag inihiwalay ka ng Diyos, ito ay palaging may layunin. Si Pablo, bago ang kanyang pagbabago, isang taong bilanggo sa kanyang nakaraan. Bago siya maging dakilang Apostol Pablo, siya muna ay si Saulo ng Tarso, isang masigasig na Pariseo, isang iginagalang na lider sa relihiyon, isang taong buong lakas na pinaglalaban ang kanyang paniniwala. Siya ay lumaki sa ilalim ng batas ni Moises at buong kumpiyansa niyang inisip na tama ang kanyang ginagawa, persekusyon ng mga Kristiyano. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan, hindi dahil matindi mong ipinaglalaban ang isang bagay ay nangangahulugan nang ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ay naniniwala na siya ay naglilingkod sa Diyos, ngunit ang totoo, lumalaban siya sa Kanya. Ilang beses natin itong nagagawa sa ating sariling buhay. Minsan, masyado tayong nakakapit sa kultura, tradisyon, o sa mga paniniwalang ating kinalakihan, kaya hindi natin namamalayan na tinatawag na pala tayo ng Diyos para sa isang bagong direksyon. At kapag hindi natin ito makita, minsan kailangan tayong ilugmok ng Diyos upang tayo'y magising. Ang pagtatagpo kay Jesus, kapag kailangan kang ibagsak ng Diyos upang itayo kang muli. Habang si Pablo ay papunta sa Damasco upang hulihin ang mga Kristiyano, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumiwanag sa kanya. Siya ay natumba sa lupa at isang tinig ang narinig niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Gawa 9:4. At doon, nagbago ang lahat. Si Pablo ay naging bulag. Hindi na niya kayang makita ang dating landas na nilalakaran niya ng may buong kumpiyansa. At narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Bago mabuksan ng Diyos ang ating mga espiritual na mata, minsan kailangan niya munang ipakita sa atin na tayo ay espiritual na bulag. Si Pablo ay kailangang mawala ng paningin sa pisikal upang matutunan niyang makakita sa espiritual. At marahil, ito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Baka may mga pintuang sinasara siya, baka may mga bagay siyang inaalis sa buhay mo, baka may mga tao siyang inilalayo sa iyo, at baka hindi mo maintindihan kung bakit. Ngunit huwag kang lumaban, dahil ang pagbabago ay maaring na masakit, ngunit ito ay kinakailangan. Hindi lahat ng kasama mo noon ay kasama mo pa rin ngayon. Si Pablo ay dinala sa Damasco, ngunit ngayon hindi bilang isang malakas na tagapag-usig. Siya ay isang bulag, isang mahina, umaasa sa iba upang gabayan siya. At narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong mapansin, wala na ang dati niyang mga kasama. Ang mga Pariseo na dating pumupuri sa kanya ay itinakwil na siya. Ang mga taong dati niyang kasama sa pag-uusig ay gusto na siyang patayin, at ito ang katotohanan. Kapag inihiwalay ka ng Diyos para sa isang bagong layunin, may mga taong mawawala sa iyong buhay. Hindi dahil sila ay masama, kundi dahil hindi na sila bahagi ng gagawin ng Diyos sa iyo.
Si Pablo ay kailangang kumalas sa kanyang lumang mundo upang matanggap ang bagong pagkatawag ng Diyos sa kanya. At marahil ito rin ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon. Handa ka bang bitawan ang ilang bagay upang lumakad sa mas mataas na tawag ng Diyos? Kapag binago ng Diyos ang iyong pagkakakilanlan, binabago rin niya ang iyong mga kasama. Si Pablo ay hindi lang basta nagbago ng buhay, nagbago ang kanyang pagkakakilanlan. Mula sa pagiging Saulo, ang tagapag-usig, naging Pablo, ang tagapangaral ng Ebanghelyo. At kasabay ng pagbabagong ito, binago rin ng Diyos ang mga taong nakapaligid sa kanya. Dati, kasama niya ang mga Pariseyo. Ngayon, kasama na niya ang mga alagad ni Jesus. At ito ang isang mahalagang katotohanan. Kapag inihiwalay ka ng Diyos, inaalis niya ang mga taong hindi na dapat kasama sa iyong bagong paglalakbay. At minsan ito ay masakit. May mga taong kailangang maiwan sa iyong nakaraan. May mga relasyong kailangang tapusin. May mga attachment na kailangang putulin. Ngunit tandaan mo ito, hindi kailanman aalisin ng Diyos ang isang bagay nang hindi siya naglalaan ng mas mabuti. Ang halaga ng pagsunod, kapag ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng paglalakad mag-isa. Kahit pagkatapos ng kanyang pagbabago, hindi agad tinanggap si Pablo ng ibang mga Kristiyano. Pinagdudahan siya. Inakala nilang ito ay isang patibong. At sa mahabang panahon, kinailangan niyang maglakad ng mag-isa. At baka ikaw rin ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Baka hindi ka matanggap ng mga dati mong kasama. Baka tinanggihan ka rin ng ilang mananampalataya. Baka nararamdaman mong nag-iisa ka sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. Huwag kang sumuko dahil alam ng Diyos ang puso mo at sa tamang panahon, dadalhin ka niya sa tamang mga tao. Si Pablo ay tinanggihan noong una, ngunit siya ay naging isa sa pinakadakilang apostol ng lahat ng panahon. Ang paghihiwalay ngayon ay paghahanda para sa mas dakilang hinaharap. Si Pablo ay itinuro sa atin na kapag inihiwalay ka ng Diyos, ito ay dahil may mas dakilang tawag siya sa iyo. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagsubok. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagkawala. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng mga relasyong nalalayo. Ngunit kapag pinahintulutan ito ng Diyos, magtiwala ka. Dahil ang iyong sakit ngayon ay maaaring maging iyong pinakamalakas na patotoo bukas. Ihayag ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kung pinili mong sundan ang tawag ng Diyos, anuman ang kapalit, i-type sa mga komento, pinipili kong sundin ang tawag ng Diyos, anuman ang halaga nito. Juan Bautista, ang tawag para sa ganap na paghiwalay. Tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ituwid ninyo ang kanyang mga landas. Mateo 3:3, sipin mong mabuhay ng ganap na hiwalay mula sa sistema ng mundo. Malayo sa mga ginawa na tinatamasa ng iba. Walang marangyang pamumuhay. Walang koneksyon sa lipunan na maaring magbigay ng seguridad. At ngayon, isipin mong tinawag ka ng Diyos sa isang layunin na napakaradikal, kaya kailangan mong talikuran. Ang lahat, pamilya, kaibigan at ang lipunang nakasanayan mo. Ano ang mararamdaman mo? Kalungkutan, takot, katanungan kung bakit ikaw, ngunit higit sa lahat, ang malinaw na katiyakan na ikaw ay pinili ng Diyos. Ito ang naging kapalaran ni Juan Bautista at marahil ito rin ang tawag sa iyo dahil may mga tawag na nangangailangan ng paghihiwalay. May mga layunin na maaari lamang matupad ng mga taong handang piliin ang paghiwalay para sa Diyos. At kung nararamdaman mong inilalayo ka ng Diyos sa ilang tao, kung tila may pinto siyang isinasara sa iyong buhay, maaaring tinatawag ka niya sa isang mas mataas na layunin. Ang tanong, handa ka bang isuko ang lahat para sa Diyos? Ang pagsilang ni Juan, pinili bago pa man ni silang. Si Juan Bautista ay hindi isang ordinaryong tao. Mula sa sinapupunan pa lang, nakatalaga na siya para sa isang natatanging misyon. Isang anghel ang nagpakita kay Zacarias, ang kanyang ama, at sinabi, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina.
Lucas 1:15, bago pa man siya isilang, itinalaga na siya ng Diyos. May layunin na siya para sa kanya at marahil ganito rin ang nangyari sa iyo. Bakit tila hindi ka kailanman nababagay sa karamihan? Bakit ang iyong landas ay palaging naiiba sa iba? Bakit palagi kang nararamdaman mong may mas malaking bagay na hinahanda ang Diyos para sa iyo? Ito ay dahil maaring tulad ni Juan, ikaw ay pinili ng Diyos para sa isang natatanging gawain. At ang tawag ng Diyos ay nangangailangan ng paghahanda at madalas ito ay sa anyo ng paghiwalay. Ang ilang bilang pagsasanay kapag pinaghiwalay ka ng Diyos para ihanda ka. Si Juan ay hindi lumaki sa palasyo, hindi siya namuhay sa gitna ng mga pari sa templo. Hindi siya lumaki sa mga lungsod ng Israel. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinili ng Diyos na palakihin siya sa ilang. At lumaki ang bata at lumakas sa espiritu. At siya'y nasa ilang hanggang sa araw na siya'y magpakita sa Israel. Lucas 1:80, bago ginamit ng Diyos si Juan sa publiko, inihanda muna siya sa pribado. Bago siya ginamit sa maraming tao, pinalakas muna siya sa lihim. At marahil, ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Baka ang panahon ng pagiging mag-isa mo ay hindi isang sumpa, kundi isang paghahanda. Baka ang distansya sa ilang tao ay hindi rejection, kundi redirection. Baka ang nararamdaman mong pag-iisa ay isang banal na panahon ng paghubog ng Diyos. Dahil ang ilang ay hindi lugar ng kapahamakan, ito ay isang eskwelahan para sa mga tinawag ng Diyos. Kapag inihiwalay ka ng Diyos, ito ay dahil inihahanda ka niya. At sa tamang panahon, ipapakita niya ang kanyang layunin sa iyo, ang ibang pamumuhay, ang halaga ng pagtanggap sa tawag ng Diyos. Si Juan Bautista ay namuhay ng kakaiba. Nagsusuot ng damit na gawa sa balahibo ng kamelyo. Ang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Hindi siya naghanap ng kayamanan o posisyon sa lipunan. Bakit? Dahil ang mga taong tinawag para sa ibang misyon ay hindi maaaring mamuhay katulad ng iba. Kung tinawag ka ng Diyos sa isang mas mataas na layunin, hindi ka maaaring mamuhay tulad ng karamihan. Hindi ka maaaring sumunod sa uso kung gusto mong sundin ang Diyos. Hindi ka maaaring manatili sa mundo kung tinatawag ka ng Diyos sa kabanalan. Hindi mo maaaring ipaglaban ang iyong dating buhay kung tinatawag ka ng Diyos sa isang bago, dahil ang mga taong may natatanging tawag ay kailangang mamuhay sa natatanging paraan. Huwag mong subukang ipasok ang sarili mo sa isang sistema na gustong alisin sa iyo ng Diyos. Huwag mong piliting manatili sa lugar na nais kang ilabas ng Diyos, dahil ang iyong tawag ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap ng mga tao. Ang mensahe ni Juan, hindi lahat ay tatanggap ng katotohanan. Si Juan Bautista ay may isang misyon, ihanda ang daan ng Panginoon at tawagin ang mga tao sa pagsisisi. Ngunit hindi ito naging madali. Marami ang tumanggi sa kanya. Marami ang nagsabi na siya ay baliw. Marami ang hindi makayang tanggapin ang kanyang mensahe. At ganito rin ang mararanasan mo. Kapag pinili mong mamuhay para sa Diyos, hindi lahat ay makakaintindi. Kapag tumayo ka sa katotohanan, may ilang lalayo sa iyo. Kapag pinili mong mabuhay ng may kabanalan, may tatawagin kang masyadong espiritual. Ngunit tandaan mo ito, ang tawag mo ay hindi upang palugurin ang tao, ito ay upang matupad ang layunin ng Diyos. Huwag mong hayaan ang takot sa rejeksyon ang pumigil sa iyong pagsunod, ang pag-uusig at ang halaga ng katapatan. Si Juan Bautista ay hindi lang inihiwalay, siya rin ay inuusig, ipinaaresto, ipinakulong, pinugutan ng ulo. At bakit? Dahil nanindigan siya sa katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos ay may halaga, ngunit sulit ito. Sa huli, nagawa ni Juan ang kanyang misyon. Naghanda siya ng daan para kay Jesus. Naging boses siya ng Diyos sa kanyang henerasyon at inilarawan ni Jesus bilang ang pinakadakilang propeta. At ngayon, ikaw naman ang tinatawag ng Diyos. Ang paghihiwalay ngayon
ay isang marka ng tawag ng Diyos. Si Juan Bautista ay namuhay ng hiwalay, ngunit natupad niya ang kanyang misyon, at kung pakiramdam mo ay inihihiwalay ka ng Diyos, huwag kang lumaban. Baka ito ay isang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Ihayag ang iyong pagtanggap sa tawag ng Diyos. Kung tinatanggap mo ang tawag ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Tinatanggap ko ang tawag ng Diyos, kahit pa ito ay maghiwalay sa akin sa lahat." Ang sinumang inihiwalay ng Diyos ay may dakilang misyon. At sa huli, sulit ang bawat pagsuko. Kung nakarating ka dito, binabati kita. Ikaw ay bahagi ng isang piling grupo ng mga tao na tunay na naghahanap upang maunawaan ang mga daan ng Diyos. At alam mo kung bakit? Dahil karamihan ng tao ay sumusuko sa gitna ng proseso. Marami ang nagsisimula ng may sigasig, ngunit kapag naging mahirap ang paglalakbay, kapag humingi ang Diyos ng isang bagay na masakit, kapag kailangang putulin ang ilang koneksyon, sila ay humihinto. Pero ikaw, hindi ka huminto. Nanatili ka hanggang sa dulo ng pag-aaral na ito dahil may isang bagay sa loob mo na nauuhaw para sa higit pa mula sa Diyos. At gusto kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay ngayon. Hindi ito aksidente. Kung dinala ka ng Diyos sa video na ito ay dahil nais niyang kausapin ka. Maaaring ikaw ay nasa isang panahon ng hindi pagkakaintindi. Baka dumaraan ka ngayon sa matinding kawalan ng katiyakan. Baka nakararanas ka ng masakit na paghihiwalay. Baka pakiramdam mo ay dinadala ka ng Diyos sa ilang at hindi mo maunawaan kung bakit. Ngunit ito ang dapat mong tandaan. Laging inihihiwalay ng Diyos ang mga taong nais niyang gamitin. Kung pakiramdam mo ay inaalis ka sa ilang tao, lugar o koneksyon, ito ay dahil ang Diyos ay may mas mataas na layunin para sa iyo. Kapag pinutol ng Diyos ang ilang koneksyon, siya ay naghahanda ng isang bagong panahon. Baka may mga kaibigang nawala sa buhay mo, baka ang sarili mong pamilya ay tinanggihan ka, baka may mga taong mahal mo na tumalikod sa iyo, at alam ko na ito ay masakit, ngunit makinig kang mabuti, hindi lahat ng pagkawala ay pagkatalo. Minsan, hinahayaan ng Diyos na may mga taong umalis sa buhay natin dahil hindi sila maaaring sumama sa pupuntahan natin. At kung ipipilit mong dalhin ng mga bagay na ipinapabitaw na ng Diyos, maaaring mawala sa iyo ang mas dakilang bagay na inihanda niya para sa iyo. Kaya kahit mahirap, magtiwala ka. Kung pinahintulutan ng Diyos ang paghihiwalay na ito ay dahil may mas malaking bagay siyang inihahanda para sa iyo. At sa tamang panahon, ipapakita niya sa iyo kung bakit. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Kailangan mo lang magtiwala. Kadalasan, gusto nating maunawaan ang lahat ng nangyayari sa atin. Gusto nating malaman kung bakit may mga pintong nagsara, kung bakit may mga relasyon na natapos, kung bakit may mga pangarap na tila hindi natupad. Ngunit hindi obligado ang Diyos na ipaliwanag ang lahat sa atin. Ang hinihiling niya ay pananampalataya. Kung naniniwala kang mabuti ang Diyos na siya ay makapangyarihan at na may perpektong plano siya para sa iyo, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala na siya ang may hawak ng lahat. Ang tunay na pananampalataya ay sumusunod kahit hindi pa nakikita ang buong daan. Kung ngayon ay tila inihihiwalay ka ng Diyos sa ilang bagay o tao, huwag kang lumaban dito. Dahil ang Diyos ay nakakakita ng mga bagay na hindi mo nakikita. Alam niya ang hinaharap mo at inihahanda niya ang pinakamabuti para sa iyo. Ang paghihiwalay ay nauuna bago ang pagpapataas. Sa buong Biblia, may isang malinaw na pattern. Bago itinaas ng Diyos ang isang tao, inihiwalay muna niya ito. Si Abraham, kailangan niyang iwan ang kanyang bayan bago siya gawing ama ng maraming bansa. Si Jose, kailangan niyang ipagbili bilang alipin bago siya maging gobernador ng Ehipto. Si Moises, kailangan niyang dalhin sa ilang bago siya gamitin upang palayain ang Israel.
Ang mga alagad, kailangan nilang iwan ang kanilang mga tahanan bago sila maging mga apostol. Si Pablo, kailangan niyang humiwalay sa kanyang dating mundo bago niya napaglingkuran ang maraming henerasyon. At ngayon, baka ginagawa ng Diyos ang parehong bagay sa iyo. Kung inihihiwalay ka ng Diyos, ito ay dahil inihahanda ka niya para sa isang mas dakilang misyon. Ngunit tandaan mo ito, tanging ang mga taong handang manatili sa proseso ang makakatanggap ng pangako. At ang tanong ko sa iyo ay ito, handa ka bang magtiwala hanggang sa dulo? Huwag mong balikan ang nakaraan, magpatuloy ka isa sa pinakamalaking tukso. Kapag inihiwalay tayo ng Diyos sa isang bagay, ay ang subukang bumalik. Gusto nating ibalik ang mga koneksyon na pinutol na ng Diyos. Gusto nating manatili sa lugar na sinabi na niya sa atin na iwanan. Gusto nating ipilit ang mga relasyon na iniligtas na niya tayo. Ngunit makinig ka, kapag inilabas ka ng Diyos mula sa isang lugar, huwag ka nang bumalik doon. Tandaan mo ang asawa ni Lot, inililigtas na siya ng Diyos mula sa Sodoma, ngunit lumingon siya pabalik. Ayaw niyang bitiwan ang nakaraan at dahil doon, hindi na siya nakapagpatuloy. Huwag mong gawin ang parehong pagkakamali. Kung tinawag ka ng Diyos para sa isang bagong simula, huwag kang tumingin sa likod. Magpatuloy ka dahil ang inihanda ng Diyos sa hinaharap mo ay higit na mas malaki kaysa sa anumang iniwan mo sa nakaraan. Ngayon, ikaw naman ang dapat kumilos. Kung ang salitang ito ay nakausap ang iyong puso, nais kong gawin mo ang isang bagay ngayon mismo. Sa mga komento isulat, tinatanggap ko ang proseso ng Diyos at nagtitiwala ako sa kanyang layunin. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Isang deklarasyon sa espiritual na mundo na ikaw ay handang magtiwala sa Diyos. At higit pa diyan, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan marinig ang mensaheng ito. Dahil tulad ng kinausap ka ng Diyos ngayon, gusto niyang kausapin ng iba sa pamamagitan mo. At ngayon, isang huling bagay. Huwag mong i-pause ang video na ito agad. Huminto ka sandali, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim at itanong sa Diyos, Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin sa prosesong ito? Makinig sa tinig ng Espiritu Santo. Huwag kang magmadali. Hayaan mong ang Diyos ang mangusap sa iyong puso dahil ang bawat paghihiwalay na pinayagan ng Diyos ay may mas malaking layunin. Handa ka na ba para sa bago mula sa Diyos?